Hey guys, welcome to my channel. So, usapang ballistic plate tayo. May bago akong ballistic plate. Ayan, nakalagay. Nakalagay na eh. Ballistic plate. Level 3A, NIJ 0101. Material PE. So, polyethylene to. Polyethylene. Nagulat nga ako first time ko. So, matagal na to sa market. Pero syempre, ngayon lang ako naka-encounter first hand. No? Date of manufacturing January 2025, so this year. Period of validity 5 years. So, yan isa sa mga sa mga disadvantage ng PE. Anyway, winay ko din to. Ngayon lang. Sabi ko, tingnan ko kung gaano kagaan. Napakagaan kasi. So, 1 pound, 1.5 ounces. So, around half a kilo. Half a kilo lang, kalahating kilo lang siguro. Pero napakagaan nun, guys. So, before that, pakita ko muna yung mga existing na, na ballistic plates ko sa body armor. So, palagi makita nyo ako, di ba? Pag nag-shooting ako, ito. No? Ang una kong ballistic plates, AR-500 plates, back and forth. Tinrade in ko yun. Tinrade in ko sa barrel, sa pistol, sa Smith & Wesson SW, kalimutan ko na yung lumang model kasi yun pero maganda. Sabi ko hindi ko kahit gaano kaganda ang AR-500 plates, kung hindi ko naman siya kayang buhatin, wala rin silbi. Pahihirapan lang ako noon. So, ano yung current setup ko? Ito, plate carrier lang to. Very minimalist, no? Open ka sa side. Ang advantage naman niya, mas magaan. Ibig sabihin, yung carrier magaan. Tapos, konti lang konti yung coverage. Harap at likod lang talaga. Yung una kong plate carrier, meron pa akong side eh. Pero, tinrade ko nga sa barrel. Kasi masyado mabigat. Sabi ko, ito okay na to. Kasi mas magaan siya sa AR-500. Ceramic plates. So, ano ba yung ceramic plate? Ceramic plate is para siyang tiles. Pininturahan ko lang na ano nga yung undercoat. Undercoat ng sa kotse. Pininturahan ko. Pero aside from this, meron akong backer na Kevlar. Okay? Kasi in theory, kahit level 3A lang to, sabi ko, sige, baka mamaya, makot niya yung, makatch niya yung spalling. Ano yung spalling? Yung pag nag-fragment yung bala, huhulihin naman siya ng ng Kevlar na, na backing, Kevlar backing. So, right now, tinanggal ko yung Kevlar, nilagay ko dito sa, doon sa bagong dating ko the other day na, plate carrier na vest, tactical vest mula sa Opus Tactical. So, ano advantage ng ceramic plate? Mas magaan siya kumpara sa AR-500 steel. Ang disadvantage naman, hindi siya multi-hit. Pag na hit, HIT. So, pag tinamaan yan, basag na yan. Hindi mo na yan pwede gamitin sa susunod na laban. Tinamaan ka, tapos nag-survive ka, i-compromise na yan. Kailangan mo na yan paltan. No? Yung AR-500, habang buhay yun, matagal. Ito, tapos pwede rin ito mabasag, malaglag mo, tumama sa kasi nga, para lang siyang ceramic, yung tiles, no? Para lang siyang tiles. Okay, so ito yan. Nung Sunday, ito yung sinuot ko. Tinanggal ko yung Kevlar na pads ko dyan, nilagay ko dito sa Opus Tactical ko. Ito yung ginamit ko. Mamaya, tingnan ko, story time tayo kung ano yung nangyari sa akin ng Sunday. So, sabi ko kay Neil, nung magsushoot kami, sabi ko, okay lang ba magsuot tayo ng vest? Sabi niya, oo sir, ganyan. Mas maganda nga yun para sa ricochet, kahit pa paano, kung sakaling may tumalsik, makakatch ng natin, makakatch ng vest natin. Yeah. Okay, so ito siya. Pakita ko na rin yung yung Kevlar na natanong niya ako, anong level yan sir? Yung mo? Hindi ko matandaan eh. Pero alam ko mga ganito, level 2 lang to eh. Or pistol rated. Ako talaga, firm believer ako ng some things are better than nothing. Kesa wala. Spal Stopper, level 2 body armor. Ayan nga, pang siya.
Level 2 body armor. Level 2. No? Yeah, kaya daw nitong stop kahit ano 357 Magnum. No? 1,395 FPS, 165 grains. So kahit pa paano, may protection na ako. Kung sakali may mag-ricochet, sabi ko sa kanya, paano ko sa mukha natin mag-ricochet? Yun ang masama. Pero itong ginagawa ko, no, pinagtatabi ko, ito yung either sa harap or likod nung ceramic plate ko para just in case may tumagos pa doon. May stop ba nito yung mga rifle? I don't know. Hindi ko pa rin natetest eh. Siguro in the future pagka may nag-sponsor tayo, pwede natin barilin itong mga to. Pero right now, ito yung nilagay ko dun sa ano ko. Harap likod dyan, meron akong harap likod, meron tayo sa kabila. Yan eh. Yeah. Ultima din yung brand. Hindi ko nang tanggalin kasi. Anyway, so ito na siya. Nagtatanong yung kaibigan natin from Arizona, si Mike T. Saan ko daw binili? Sa eBay lang to. Diniliver lang sa bahay. Tapos, murang-mura. So, pag-usapan natin pala to. Polyethylene. Dalawa yan. Harap-likod. Huwag kayong bibili ng isa lang. Siyempre, kailangan mo sa likod. So, kita nyo yung coverage, no? Ito yung 10x12 na tinatawag na sizing. Kasi ang poprotectionan niya talaga yung vital organs mo. Especially yung heart. Banda rito yung heart eh. No? Ayan, poprotectionan. Paano kung mabaril ka dito? Mas malaking chance mo to survive daw pag dito ka tinamaan. Dito, malaking chance na matuluyan ka. No? So, ayan ang coverage yan. Ito, open ka dito sa stomach. Wala namang vital organ yan, maliban sa stomach or intestines eh. So, ito ang coverage niyan. Gulat talaga ako, 1 pound lang to. 1 pound, 1.3 ounces. So, ito yung tinatawag na PE armor or polyethylene. Usap tayo, lightweight, versatile plastic, kaya pala magaan. Polymer ang ginamit nila dito eh, Kevlar at saka polymer. No? Is polyethylene stronger than Kevlar? Tanong ko sa inyo, ang sagot dito, yes. Mas may ino-offer na protection as compared sa Kevlar. So maganda, may backing ka na na Kevlar or front para makatch niya yung bullet. Stronger than Kevlar. Pros and cons. Polyethylene has similar properties to Kevlar, just with the added function of polymer reinforcements. May polymer. Ang function pala nito, plastic to yung, may polymer siya sa loob, no? Pagka binaril siya, dahil mainit yung bala, matutunaw yung polymer, pero titigas din agad. So, makakatch niya yung bala. Ganun pala ang action nito. Pros of poly, ano ba pros nito? Rifle rated protection, yung lightweight siya. Yun, lightweight. Sabi ko nga ito, 1 pound eh. Pero to level 3A lang to Hindi to level 4. Pero merong mga level 4 siguro, magaan pa rin as compared sa ceramic or steel. The protection you get from polyethylene is comparable to steel and can stop all of the following: 7.62 by 51, 556, 7.62 by 39. So, yung rifle rated na polyethylene siguro. Ito, 3A lang to eh. Durable, matibay daw. Siyempre, kung kumpara mo doon sa ceramic plate, yung ceramic plate, pag nalaglag mo, pwede yan mabasag. Unlike the brittle composition of ceramic armor, sabi ko na nga ba nababasag yung ceramic armor. Polyethylene can withstand a fall to the ground. Though the ceramic may survive, hindi mo na siya magagamit. May basag na eh. You wouldn't know for sure without an X-rays. Users of polyethylene body armor appreciate the peace of mind na knowing na intact yan, one piece eh. As compared sa sa ceramic plate. Lightweight, ayan. If you need rifle rated protection for a plate that's less than 4 pounds daw yung yung rifle rated. Magaan. So ito 1 pound level 3A. So siguro 3 point something pounds yon. The lightweight design allows you to engage in physically strenuous. Pagka mabigat guys. Kaya nung Sunday nga nahirapan ako kasi ang bigat ng gear na dala namin at sobrang init.
Ano ako sa init eh. Buoyant. Talaga, lulutang daw to. Lulutang, buoyant. The fact that polyethylene plates are also neutrally buoyant, neutrally, is an attractive feature. So sabi ko 'di ba sa inyo, pag kayo nahulog kayo sa tubig, sa dagat, or sa malalim na ilog, kailangan yung vest nyo, meron ditong hinihila para matanggal nyo yung plates. Ito, hindi mo na kailangan tanggalin yung plates para magiging salbabidang, lulutang pa to eh. Makakatulong sa iyo to. No? And multi-hit. Bang, bang, bang. Hindi siya hindi mako-compromise yung ballistic capability niya as compared sa ceramic plate. Kasi pag nabasag, basag na. Ito kaya niya pa siguro mag-trap ng ibang ammo. Cons. Ano naman yung cons ng polyethylene body armor? Number 1, no edge-to-edge protection. Ito nagulat ako. First time ko ito marinig. So, ano yung ibig sabihin edge-to-edge? Baka daw 2 to 3 inches sa corners, baka daw wala kang protection. Hindi nila mag-guarantee yung protection mo kasi, mga dulo-dulo, kung diyan katamaan, hindi natin alam. Walang guarantee. Kaya pala meron dito may lining So, kaya tumitingin ako ano kaya yung mas malaki, 11 by 14. Pwede siguro, dodoblehin ko, may 11 by 14. Saka gusto ko dito curve siya Alam niyo ba yung pagbibili kayo ng plate, mas komportable isuot ang curve kaysa yung flat kasi sumusunod siya sa contour ng katawan Maganda yan pag kumikilos ka. Thicker and less concealable. Isa sa mga cons nito, makapal daw. It's so light, takes up with materials. Hindi naman sa bagay, siguro hindi siya makapal Hindi siya makapal, no? Mas makapal yung ceramic plate. Talaga. Higher back face deformation. When the projectile strikes the armor, the plate deforms to the interior side against the body. Yun nga sabi ko, kinakatch niya yung bullet. Made-deform daw yung back plate. Okay lang ma-deform, basta mabaril ka at makatch niya. Walang problema yon. Short shelf life. Ito importante. Kung bibili kayo nito, Mike T ng Arizona, kung bibili ka nito, may shelf life siya, 5 years. So, after 5 years, hindi na nila siguro garantisado yung ballistic capability na to. Sensitive, eto nagulat din ako, first time. Sensitive to extreme temperature. Pag sobrang init, di ba sabi ko sa inyo may plastic component to, may polymer. So, sensitive pala to sa heat. Hindi pwedeng ilagay sa oven or yung kunyari yung barrel mo, may patong mo dito, malamang tutunawin niya to sensitive to extreme temperature. At least yun lang. Okay, pero para sa akin pa rin, this is a good deal. Sabi nga sumingin kayo sa internet, marami nagte-testing nito. Mga mga polyethylene na ballistic armor galing China. Malamang galing China to, pero yung in-order ko galing to shipped from California. Sa California to. Malamang binili niya rin yan. So in the future pag nagkaroon ng extra, pwede ko itong testingin. Or pag malapit na yung expiration niya na 5 years, testingin natin. Pero wow, napakagaan talaga. So pwede akong magdalawa nito Ano sa tingin niyo? Meron bang yon? May effect ba yon? Pero talaga ako ang setup ko ganyan, either strike face or dagdag sa likod. For the just in case, spall blocker din ito kakatch niya yung bala. Alam niyo yung spalling? Pag tumama sa iyo yung bala, nagdi-disintegrate yan, kalat-kalat kaya sa pool ka, pati sa mukha. Kaya dapat meron kang spall blocker, kakatch niya yan, sasaluhin niya yan. Yan ang setup ko pagka meron akong tactical vest or plate carrier. So ito, dalawa. Hindi ko pa ito nabubuksan. Hindi ko pa ito natin testing, pero sabihin ko sa inyo, highly recommended. Bakit sobrang gaan? Kahit gaano kaganda yung protection ng ballistic plate mo, kung hindi mo naman maisuot, dahil sobrang bigat, tapos ang init pa ng araw, ang haling tapat, huhubarin mo yan talaga. Hindi ka makahinga, hindi ka makamaneuver, So ito, okay na okay to. 1 pound.
1 pound, napakagaan. Tapos curve pa. Curve. Ayan, makita nyo yung curvature. Oh. Ganda. Strike face. Pag sinabing strike face, yan ang nakaharap. Yan dapat ang tamaan. Okay? Sabagay, curve naman to. Hindi mo pwedeng ganyan ka pa. Opposite ka ng curve. Okay, yan. Ganda. Natutuwa ako kasi sobrang gaan. Parang nasolve niya na yung problem ko na gusto ko magkaroon ng protection pero ayoko mag-AR 500 na steel plate. Sobrang bigat talaga. Yung dati kong plates, mineasure ko 12 pounds eh. 12 pounds yun. Yung dalawa yata, 12 pounds. So, 6 kilos yun. Wala pa yung plate carrier, wala pa yung bala, wala pa yung mga magazines. 6 kilos na. Mabigat masyado yung tack vest. No, sabi nga nila, no, practice practice how you fight or train how you fight. Mas maganda palagi naka-vest ka. For the just in case scenario, na sanay ka na. Ito guys, isa pang tip, kung never kayong gumagamit ng tactical vest or plate carriers, maninibago ka. Yung movement mo at saka yung weight, pinakamalaking issue weight. Kaya tuwan-tuwa ako dito. Ang mura lang. So, bibili ako ng mas malaki, yung 11x14 para sakop. Tapos, tignan ko na nga yung dito. Tignan natin kung kasya siya. Kasi dalawa pouch nga nitong Opus Tactical, no? Ginawan ko ng video. Strike face. Doon tayo. Okay, so itong Opus Tactical, guys, dahil dalawa yung pouch niya, pwede akong magdoble dito. So, ganun ang gagawin ko. Magdodoble ako. Isang level 2 na soft armor at isang hard armor gagamitin ko. Ano ba to? Bakit? Dali lang tingnan natin yung fitting. Kung pwede. Hirap pala pagka lagay ko muna dito. Okay. Yan. 11 by 10 by 12. Meron na siya. Tapos, dadagdagan ko pa nito. So, that's it guys. Polyethylene armor. Ang isa pang pangalan nito, yung mahaba na abbreviation. UHMWPE. UHMWPE stands for Ultra High Molecular Weight Polyethylene. Ito pala yun, UHMWPE. Nabasa ko na to dati pero first time ko makahawak in person. Gano'ng kagaan. So that's it guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, no? Sinasabi ko sa mga new gun owners, pag nakabili kayo ng barel at bala, isimula pa lang yan ng gastos nyo. Next, mag-invest kayo ng protection. That's it guys, thanks for watching, bye.